Ngayon ho, dakuin natin si Boss Pulong ho, mga bossing. Oo, si Boss Pulong, mga kababayan, ito, no? Pinapakita nitong litrato nito, nitong picture nito, na para bang naniniwala si Pulong Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos talaga yung nasa video na pinapalaganap nung din chase daw. Kasi halos makita nyo ho, mga bossing, lahat ho ng nagpo-post ng mga video, meron silang inilalagay, credit to the owner. Na ang owner daw po, yung din chase, mga kababayan. Alam nyo ho, no? Ewan ko kung bugok si Paulo Duterte, si Pulong Duterte, o wala na lang, no choice na lang. Talagang, dahil galit ako, sige, sasabihin ko sa madlang people na talagang ano yan, totoo yan. No? Ganyan ho yung mga DDS, mga kababayan. Yung mga DDS, kahit alam na po nila na peke at hindi walang katotohanan, yung mga nakikita nila, mga pulburon video, etong mga ganitong mga video, meron pang supaan daw ho, mga bossing. Alam ko na yung mahilig sa supaan ho, mga kababayan, nagtatago. Di ba? Pero yung si Pangulong Bongbong Marcos, ang sasabihin mo na siya yun, tapos sumusub, parang hindi naman ho, makatotohanan. Ang layo ho, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin kung totoo man na sinabi na naniniwala si Pulong, bugo. Sabi dito, may kumakalat na naman ngayon na larawan na umano'y nagpapakita kay Bangag na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Lahat pinapatos nila. Correct, totoo ho yan. No, sabi ni Rowena, sabi ni Adela, sinasabi ba yun? Ang bilis. Takushi. Lahat pinapatos nila. Lahat pinapaniwalaan nila, mga kababayan. Yung mga DDS, sa totoo lang ho, yung iba dyan, gusto nang kumalas sa kanila. Bakit? Biruin mo ba naman? Lahat at yung mga paulit-ulit na mga ipinapakita ho nila, mga bossing, walang mga katotohanan. Ilang beses na ho silang mga sumemplang, mga kababayan. Di ba? Ilang beses na silang sumemplang, lahat ng atake at banat nila at yung mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos, meron bang umubra? Wala naman ho, di ba? Sir Neil De Luta? Ano reaksyon sa video ni Waldy Carbonell na pupugutan niya daw ng ulo si Binoy at Marcoleta dahil maka-China? Aba. Baka po makasuhan ka, sir. No. Yung kay Waldy Carbonell yun. Alam naman natin talagang matapang yung si Waldy Carbonell Hinahamon niya si dating Pangulong Duterte. Hinahamon ng kasahan di ba? Pero yung mga ganyan, syempre, baka mamaya yung sabihin, pinagbabantaan ang buhay ko nito, death threat, may death threat ako, tinethreat ako nito, baka makasuhan lang. Diba? Tayong mga vlogger, tayong mga sumusuporta sa gobyerno, although mga naiinis tayo dahil sa mga kagaganito nila, yung kapapalabas ng mga peke nila, wag na wag niyong gagawin yung magbanta sa buhay ng kapwa-tao. Diba? Sabi ni Elizabeth Reyes, wala nang tigil sila tungkol dyan. Wala nang masabi. Totoo. Pagkatapos nito, may naimbento na naman po sila. No? Pag meron na naman po silang naimbento na panibagong pasisiklabin o pauusuhin na naman, iwan sa ere na naman itong AI na video at mga picture na ito. Wala. Punta na doon sa bagong topic. Kasi po, ang ginagawa ho nila dito, mga kababayan, pantapal butas lang ho. Oo. Pangtapal butas na kapag ka naubusan sila ng pambanat kay Pangulong Bongbong Marcos, balik tayo doon sa pulburon video. Doon tayo sa pulburon video. Di ba? Kumbaga, pansalo lang ho, mga bossing. Hindi sila nahihiya, Yung mga DDS, kinakagat na lang nila yung mga ganitong mga pinagtatawanan natin. Di ba?
Wala na, no choice na. Sige, paniwalaan na lang natin yan. Importante, mapatanggal natin si Pangulong Bongbong Marcos na yung presidente natin, ano ginagawa? Puro trabaho. Di ba? Pulburon video, may USB sa Pukeke. Hindi pa din pinapakita. Wawagayway ng ganon. Yan na naman. Ano pa yung mga ginawa nila? Meron pang mga PIDEA leak. Lahat na lang ho. Lahat yun, mga kababayan, walang nagtagumpay. Kasi mahirap yung laban nila. Kung ang laban nyo puro kasinungalingan at paninirang puri ng tao, ang hirap panindigan yan. Ang hirap po na patunayan yan. Kaya ho ako, mga kababayan, mas masarap dito na kumbaga, depensahan. Voluntaryo po tayong dumidepensa para sa ating Pangulo. Bakit to, mga kababayan? Nakita mo yung ating presidente, naghihikahus na para lang muling mapaunlad ang ating bayan, tapos sisirain itong mga ito. Di ba? Tapos kung ano-ano yung mga ipag-iimbento at gagawing mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya na lang ho ito, mga kababayan. Big fish daw po. Ang pinaka-big fish daw po ng mga flood control o yung mga ghost project ay wala daw pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo ho. Ako naman tayo sa Malacanang. Sinagot mo dyan ang pahayag ng Makabayan Block na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring corruption. Ano kaya yung magiging ano nila dyan? Ano kaya yung magiging dahilan nila para masabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka-ulo at big fish nito? Totoy J ng Cereza Force. Wala si Chaychera. Hindi ko nakikita si Chaychera. Siguro nag-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw. Sa bansa. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para doon sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi. Oo naman po. Paano, ang tanong dito, paano nila i-connect kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ghost project at yung mga corruption? Kung mismong ang nagpapakita ng interest na mahuli at maioblo yung mga magnanakaw sa ating bayan. Diba?